Pagkarinig sa boses ni William ay nanindig kaagad ang balahibo ni Elena. Gusto niyang tumakbo. Pero paano? Nakaharang si William sa kanyang daraanan. Let's go back inside, utos ni William at isinarado ang gate. Nanlungo si Elena nang makitang lock na ang gate. Makukulong siya sa nakakatakot at madilim na lugar kung saan nakakatakot din ang kanyang asawa. Nanginginig ang kalamnan ni Elena sa sobrang takot at kita ito ni William. Natakot niya talaga ng sobra si Elena. I'm sorry if I make you scared so much, sabi ni William. Hindi siya komportable sa paghingi ng sorry dahil first time niya itong ginawa sa buong buhay niya. At si Elena ay nagulat naman nang biglang humingi ng tawad si William. Hindi siya kaagad nakasagot at tila napako naman sa kanyang kinatatayuan. Look, I'm just, mainit lang ang ulo ko kanina. At ayaw ko talaga na nasisinagan ng araw lalo na kung sa pamamahay ko. Nakasarado talaga lahat ng bintana. Paliwanag ni William. But don't worry. I will let you sleep sa kwarto. Ako na ang matutulog sa sala. Offer nito. Nabigla si Elena sa pagbabago nito ng ugali. Ngayon ay napakabait naman nito. Hindi na kailangan, mas kailangan mo ang kwarto. Natakot lang talaga ako, pag-amin ni Elena. Likas na talaga sa kanya ang pagsasabi ng totoo. I'm sorry again, Elena. Paumanhin ni William. At hindi sanay si Elena na may humihingi ng tawad sa kanya. Kahit si Dylan na nagtaksil sa kanya ay hindi humingi ng kapatawaran. Baka nasobrahan lang siya sa pag-overthink. Si William lang ang taong humingi ng tawad sa kanya at sa nakikita niya ay seryoso naman ito sa kanyang sinasabi. Sorry din at naunahan ako ng takot, na kayo kong sabi ni Elena. Napailing na lang si William. Let's eat dinner. May dala akong food. Alok ni William. Napatingin naman si Elena sa box kung saan nakalagay ang pagkain na sinasabi nito. Galing sa Will's 5-star Hotels and Restaurants. Kung saan siya nag-OJT. Mamahalin ang mga pagkain dito at ito ang hapunan nila. Ang mahal ng hapunan natin, sabi ni Elena at itinulak na papasok ang wheelchair ni William. Bigla siyang nagutom dahil amoy na amoy niya ang mabangong steak na dala nito. Napataas naman ng kilay si William at naging curious sa sinabi ni Elena. Do you know where did I buy these foods? Tanong ni William. Yes, sa Will's 5-star Hotels and Restaurants ako nagtatrabaho pala ngayon. Pero hindi pa ako regular, nag-OOJT pa lang. At ang mamahal ng mga pagkain doon dahil ito ang pinakasikat na 5-star hotel. Not just in here but for the whole world na ata. Excited na sagot ni Elena at napahaba ang paliwanag niya. Basta ang hotel ang pag-uusapan ay mabilis siyang nagiging excited. Si William naman ay mas lalong nagka-interest kay Elena. Interesting and what a coincidence. Bulalas ni William. May kakilala ako na doon nagtatrabaho. Libre lang ang lahat ng mga ito. Masayang sabi ni William. Wow naman. Ang galing mo talaga dahil ang dami mong mga bigating kakilala. Hindi mapigilan ni Elena ang mapahanga sa asawa. Si William ay tuwang-tuwa naman dahil medyo kampante na ang loob ni Elena sa kanya at hindi na ito masyadong natatakot. Hindi naman, sinuwerte lang sa buhay. Ihain muna ang lahat ng ito sa lamesa at nang makakain na tayo. Utos ni William at iniabot sa kanya ang 3 box ng mga pagkain. Masayang tinanggap ito ni Elena at mabilis na inilagay sa lamesa, tama nga ang hinala niya na may steak. Mukhang masarap at naglalaway na siya. Mas lalo siyang nalula pagbukas sa isang box nang makita ang mga sushi. Isa rin ito sa mga paborito niya. Sobra rin siyang natakam ng buksan ang 3 box, puro seafoods meal pala. Let's eat. Masayang tawag ni Elena kay William. Are you that happy? Tanong ni William. Tumango naman si Elena. Sobrang saya talaga niya dahil ang lahat ng nasa lamesa ay paborito niya. Yes, this is my first time to eat these foods from Will's kaya I will treasure this moment. Thank you William. Taos sa puso na pasasalamat ni Elena at napangiti ng pagkatamis. Nawala ang ngiti sa labi ni William nang masilayan ang genuine na tuwa at saya sa mukha ni Elena. Hindi niya alam kung bakit parang tumigil ang oras at nag-slow motion ang lahat ng nasa paligid niya. Wala siyang iba na nakikita kundi si Elena lang. At ang ganda nito para sa kanya. Don't bother, I'm glad that you love the foods.
Nakangiting sagot ni William nang makabawi sa kanyang pagkatulala. Can we eat now? Masayang tanong ni Elena. Of course. Enjoy your meal, my wife. Nakangiting sagot ni William. Pinamulahan naman ng mukha si Elena sa sinabi ni William. Hindi niya alam kung bakit biglang may naggalawan sa kanyang tiyan at pinagpapawisan siya kahit hindi naman mainit. Kumain na lang siya ng kumain at ninamnam ang masarap nilang hapunan. Tsaka na muna sasabihin ni William ang tungkol sa contract agreement kay Elena pagkatapos kumain. Baka mawalan ito ng gana at matakot na naman sa kanya. Maraming mga orange juice at mango juice in can sa ref ni William. These are all his favorites. Kaya naman busog na busog silang dalawa. Pakiramdam ni Elena ay tumaba siya ng isang araw. Wala siyang sinayang sa pagkain at inubos itong lahat. Minsan lang siya makakain ng mga ito. Kaya susulitin na niya. Grabe, nabusog ako ng husto. Nakatawang sabi ni Elena. I'm glad, Elena, pabiti na tawag ni William sa kanya. Napawi ang ngiti ni Elena at bigla na naman siyang nakaramdam ng takot. Bakit? Kinakabahan niyang tanong. Can we talk something serious? Seryosong kanyang wheelchair. Iniabot niya kay Elena na nanginginig ang mga kamay habang tinatanggap ang envelope. Dahan-dahan niyang binuksan at binasa. Pabor sa kanya ang annulment. Pero ang isang kondisyon ay hindi. At muntik na siyang mahulog sa kinauupuan. Gusto ni William na bigyan niya ito ng heir o tagapagmana. Paano niya gagawin yun? Ni paghalik nga sa pisngi ni Dylan ay sobrang hirap na para kay Elena. How much more kung iyon na talaga? Bakit? Hindi maiwasan ni Elena ang magtanong. Mas mabuti ng ganito kaysa matakot na naman siya. Pero nakakatakot talaga ang offer ni William. Kailangan niyang pag-isipan ito ng mabuti dahil buhay niya ang nakasalalay dito. Pero wala rin magbabago sa buhay niya kung hindi sila magpapa-annul ng kasal dahil wala naman silang gusto sa isa't isa. Mahal pera ni Elena si Dylan at pilit na kinakalimutan. Habang si William ay hindi niya alam ang dahilan kung bakit ito nagpakasal sa kanya. Pero habang nakatingin sa contract ay parang alam niya na. I just want an heir, Elena. That's all. I mean, just look at me. Mayroon bang babae na magkakagusto sa akin? Lahat ay takot akong lapitan and that includes you. Mahina lang ang pagkakasabi ni William sa tanong ni William. Tungkol saan? Ganting tanong ni Elena na kinakabahan parent. It's about this contract agreement. I don't know if you will agree to this. Inilabas ni William ang envelope na itinago niya sa likod ng last word pero narinig ito ni Elena. At medyo na-guilty siya dahil isa siya sa natakot kay William. Sino ba naman ang hindi? Napabuntong hininga si Elena. Kailangan niyang mag-mature at harapin si William. Andyan na yan at asawa na niya ito. Legal pa ang kanilang kasal. Pwede ba na pag-isipan ko muna? Mahirap magdesisyon at hindi basta-basta lang ang magkaroon ng anak. At hindi ko makakaya na iwanan ang anak ko. Madamdaming sagot ni Elena. Anak niya yun. Tapos iiwan lang niya kapalit ng kalayaan. Hindi niya magagawa ito kahit anong isip niya. You have a good heart, mahinang sabi ni William. Thank you, nahihiyang sagot ni Elena. What if pwede mong hiramin ang magiging anak natin? 3 days a week at syempre hindi mo naman iiwan kaagad si baby until mag 2 years old siya. She needs a mother. Muling offer ni William. Okay naman ito kay Elena pero nahihirapan parent siya na magdesisyon. Pwede bang magtrabaho muna ako sa hotel at huwag tumigil? Tanong ni Elena. Do you agree? Masayang tanong ni William. Not yet, pero pangarap ko makapagtrabaho sa Wales. At ayaw ko pa muna manganak. At, hindi may tuloy ni Elena ang sasabihin. What? Curious na tanong ni William. At inosente pa ako sa mga ganyang bagay. Kaka-break lang din namin ng boyfriend ko. Sa totoo lang ay broken-hearted pa ako ngayon at pinipilit na maka-recover. Sagot ni Elena. I'm sorry kung nag-break kayo ng boyfriend mo nang dahil sa akin. Paumanhin ni William. It's not your fault. Sagot naman ni Elena. Nagtaka si William. Not me. Then why the two of you broke up? Nakakunot noong tanong nito. He cheated on me, pabulong na sagot ni Elena. Masakit parent pala. At gusto niyang maiyak pero pinigilan niya. I understand now and I'm sorry to hear that. I will give you 1 week to think about the contract. Hopefully that will be enough for you to think. Tanong ni William. Yes,
Thank you, nakangiting sabi ni Elena, at si William naman ay muling naging lutang ng masilayan ng inosenteng ngiti ni Elena. This is bad, hiyaw ni William sa kanyang isipan. Let's sleep. Are you sure na okay ka lang dito sa sala matulog? Pwede naman sa kwarto dahil malaki ang kama. Ewan ni William kung bakit ito ang naisipan niyang itanong. Napatingin siya kay Elena at pinamulahan na naman ito ng mukha. Okay lang talaga ako rito. Paniguradong sagot ni Elena. Then, we should sleep. Good night. Matapos sabihin ito ay mabilis na pinaandar ni William ang kanyang wheelchair. He felt awkward, habang si Elena ay naiwan sa sala na hindi maiwasan ang mapangiti. Kinabukasan ay nagpaalam si Elena kay William na magtratrabaho siya. Wala naman problema kay William at ipinag-book pa siya ng taxi. Habang sakay siya ng taxi ay naisipan niyang tawagan ang kanyang mama. Ngunit ring lang ng ring ang cellphone nito at hindi sinasagot. Bakit kaya? Nasaan si mama? Busy siguro, kausap ni Elena sa kanyang sarili. Pero hindi rin siya mapakali at nag-aalala para sa ina. Hindi siya sanay na hindi ito kausap o ka-text. Isang araw pa nga lang na hindi niya ito nakakausap ay na-miss niya na kaagad ang ina. Muli niya itong tinawagan at sa wakas ay sinagot na rin ang kanyang tawag. Mama, masayang bati ni Elena. Your mother is busy working. Walang ganang sagot ni Valeria. Naudlot ang kanyang beauty rest dahil sa tawag ni Elena. Ayaw niya sana turn on ang cellphone ni Evelyn pero nakiusap ito kay Lorenzo. Wala siyang nagawa kahit magwala pa siya dahil cellphone lang daw ito at huwag maging isip bata. Kahit kailan talaga ay pumapabor si Lorenzo kay Evelyn. Kahit anong pahirap niya sa babaeng sampad ay hindi niya magawang pahirapan ito ng husto. Bakit nasayo po ang cellphone ni Mama? Nagtatakang tanong ni Elena. Nagtanong ka pa. Siyempre paunang bayad ito sa utang ninyong mag-ina. Ang unang kwentahan ng utang ay nang umalis ka sa pamamahay na ito. Paliwanag ni Valeria. Bakit ba siya nagpapaliwanag? Inis na tanong ni Valeria sa kanyang sarili. Pwede ko po ba siyang makausap? Muling tanong ni Elena. Malamang hindi, sinabi ko na sayo na busy siya. Istorbo ka sa beauty rest ko. Galit na sigaw ni Valeria at pinatay na ang cellphone ni Evelyn. Hello. Nanlungo si Elena nang wala nang sumagot sa kabilang linya. Sa day off pa niya madadalaw ang kanyang mama. Malungkot siya ngayon pero kailangan niyang maging masaya upang makapag-focus sa kanyang trabaho. Pero pag minamalas ka nga naman ay sunod-sunod na. Kakagaling lang ni Elena sa room 208 at bitbit na niya sa kanyang trolley ang mga linens at bedsheets na pinalitan niya ay hindi inaasahan na makasalubong niya si Veronica at ang mga kaibigan nito. Gusto niyang umiwas pero hindi niya magawa dahil may dala siyang trolley. Makakasalubong niya talaga si Veronica. Mabilis naman siyang nakita ni Veronica at napangisi ito. Gustong-gusto talaga niya na buwisaitan si Elena. Look who's here guys. Sigaw ni Veronica at nagsitinginan ang mga social era niyang kaibigan kay Elena. Who is she? Marteng tanong ng isa. She's my sisi. Nakangiting sagot ni Veronica. Sisi. Kumusta na ang buhay may asawa? Nang iinis na tanong ni Veronica. OMG, may asawa na siya, buti at may pumatol sa kanya Veronica. Marteng tanong ng isa. Napakataba naman. Yes, bakit iniwan mo si William Elena? Okay lang ba siya mag-isa? Kunwari ay nag-aalalang tanong ni Veronica. Hindi naman magawang sumagot ni Elena dahil sa mga atribidang mga kaibigan ni Veronica. Ano yang asawa niya bata? Hindi ba pwedeng iwanan? Nakataas kilay ng payetot na pangit pa. Yes, hindi kasi makalakad at baldado mga besh. Naka-wheelchair, bulong ni Veronica pero rinig din naman ni Elena. At hindi siya natutuwa sa mga pinagsasabi nito tungkol kay William. Baldado nga ito pero wala silang karapatan na liitin ng tao. Enough Veronica, medyo napalakas ang boses ni Elena. You are blocking my way, I need to work. Seryosong sabi ni Elena. Work. Timing. We are going in the bar and I want you to serve us. Masayang sigaw ni Veronica. Sounds good. Sabay naman nagsabi ang mga social erang ewan na mga kaibigan ni Veronica. Napabuntong hininga ng malalim si Elena. Kailangan niyang habaan ang kanyang pasensya upang huwag maapektuhan ang kanyang working performance. I'm sorry Veronica but I'm a room attendant. Hindi ako naka-assign sa bar. If you like ay tatawagan ko ang bar upang ma-assist kayo.
Malumanay na sabi ni Elena. Ha? Tinatanggihan mo ba ako, Sisi? Ouch naman ha, sino ba ang manager mo at nang makausap? Nakangising sabi ni Veronica at naghanap ang kanyang mga mata. Nilapitan niya ang babaeng nasa front desk. Ikaw, call your manager, utos nito. Nagulat naman ang receptionist at hindi kaagad nakasagot. Did you hear me? Bakit nakatunganga ka lang dyan? Galit na tanong ni Veronica. Oh, I'm sorry miss. Which manager department? Magalang na tanong nito. Yung manager niya, room attendant daw siya, kung makaturo ito kay Elena ay parang may utang siya. Hindi na lang kumibo si Elena. Kahit kailan ay troublemaker si Veronica. Kung papatulan mo ito ay mas lalo kang pahihirapan. Maya-maya lang ay dumating ang manager ni Veronica. At kilala pala nito ang mommy ni Veronica. Miss Veronica, welcome to our hotel. Masayang bati nito kay Veronica. Napailing si Elena. Nakikita na naman niya ang kanyang sarili na binubuli ni Veronica. Ikaw pala ang manager dito bakla. Pwede ko bang hiramin si Elena? OJT pa lang naman siya rito diba? Nakanguso na tanong ni Veronica. Napatingin ang manager kay Elena at agad itong pumayag sa gusto ni Veronica. Sure, you can have her. Anytime and anywhere. Masayang sagot ng manager. Oh, did you hear that Sisi? Let's go. Masayang sigaw ni Elena. Go! Pairap na itinulak ng manager si Elena at wala siyang nagawa kundi i-assist ang mga ito. Here's my bag. Carry it. Nangangalay na ang mga kamay ko. Marteng sabi ng matabang atribida. Handle that with care dahil mas mahal pa yan sa buhay mo. That's Prada. Paalala pa nito. Walang nagawa si Elena kundi bitbitin ang bag ni Taba. Naging taga-bitbit si Elena ng bag ng mga ito. Pumasok ang mga baliw na kaibigan ni Veronica sa bar na sumasayaw. At napalingon ang mga Maniokis na naruroon. Hello girls! Sigaw ng isang blonde na buhok pero pangu naman. Hi! Bati ng mga malanding kaibigan ni Veronica. Join us here! Sigaw ni blonde pangu. Let's go girls! Excited na sigaw ni Veronica. Dahil puro trabaho si Dylan ay hindi ito nakasama sa kanya sa araw na ito. Mas mabuti na rin ito para kay Veronica upang makahanap sila Boylet. At heto na nga ang mga manok at lumalapit sa mga palay. Si Elena ay hindi comfortable sa sobrang ingay sa bar. Gusto niyang iwanan ang mga ito pero hindi rin niya magawa. Napakadaming utos ng mga ito at halos ayaw siyang pagpahingahin. Tulad ngayon na wala siyang iba na ginawa kundi bigyan ng mga drinks ang mga bruhang pangit. Nahihilo na siya sa iba't ibang amoy ng mga tao. Nagpapasalamat si Elena at nagsayaw ang lahat. Makakapagpahinga na rin siya. Naupo siya at isinandig ang katawan sa upuan. Tagal din niyang nakatayo at nangangalay na siya. Pero hindi pa umiinit ang puwet niya sa upuan ay narinig niya ang boses ni Veronica na tumatawag sa kanya. Come in here Elena, sigaw nito. Ayaw tumayo ni Elena dahil ang ganda na ng posisyon niya habang nakaupo. Pero wala siyang nagawa nang hilahin siya ni Taba at paitot papunta sa dance floor. Let's dance Sisi, join us, sigaw ni Veronica habang nagsasayaw. Hindi pwede Veronica, I'm working. Tanggi ni Elena. Ang arte naman ng Sisi mo. Parang maganda hindi naman. Singit ni blonde pangu. Come on Sisi, let's dance. At hinawakan ni Veronica ang kanyang mga kamay habang nagsasayaw. Take it off. Sigaw ng mga pangit na boys pero feeling guwapo naman. Take it off daw Sisi. Sige na, hinila ni Veronica ang kwelyo ng kanyang uniform. Stop it Veronica. Galit na si Elena sa ginagawa ni Veronica sa kanya. Hindi niya gusto na pati trabaho niya ay sirain din nito. Galit ka ba ng lagay na yan Sisi? Nakangising tanong ni Veronica. Stop it, I'm going back to work. Seryosong sagot ni Elena. Hindi siya makagalaw dahil hawak parent siya ni Veronica. You are working right now Sisi. That's why I'm telling you to take it off. At akmang bubuksan na ni Veronica ang butones ng uniform ni Elena. Ngunit biglang namatay ang sounds at tumahimik ang buong paligid. Nagliwanag ang buong bar at napalingon silang lahat sa lalaking naka-wheelchair na papunta kay Elena. Si Elena naman ay nagulat nang makita ang asawang si William. Leave her alone, malamig ang boses na sabi ni William at hinablot ang mga kamay ni Veronica papalayo kay Elena. Ang inutil na asawa ng kapatid ko.
What are you doing in here? Galit na tanong ni Veronica. Ngunit hindi siya pinansin ni William at nakafocus lamang ang paningin nito kay Elena. Are you okay? Tanong ni William. Gustong maiyak ni Elena ng mga sandaling ito dahil na-touch siya sa ginawa ng asawa. Okay lang ako, mahinang sagot ni Elena. Good, maikling sabi ni William. Let's get out of here, at inaya niya si Elena na lumabas ng bar. Tumanggo naman si Elena at itinulak ang wheelchair ni William. Pero nakaharang si Veronica sa kanilang daraanan. And where do you think you're going? Lalo ka na pakialamerong knight in shining baldado. Galit na sigaw ni Veronica. Napapikit si Elena upang kontrolin ang kanyang galit. Sumusobra na si Veronica at hindi niya alam kung hanggang kailan siya magtitimpi. Tama na Veronica, nasa trabaho ako, pwede naman kayong magsaya ng kayo lang. Pakiusap ni Elena. I told you to dance and take it off. Napakadali lang gawin Elena, bakit ba napaka-killjoy mo ha? Galit na tanong ni Veronica. Bago pa makasagot si Elena ay nauna nang magsalita si William. My wife is not a strip dancer and a low-class woman like you. You should take your clothes off if you want it badly. Malamig na sabi ni William na talagang kikilabutan ka. Dama ni Elena na galit na ang asawa. Baka magkagulo pa ng husto at mawalan siya ng trabaho. What? So brave of you disabled man. Si Veronica ay hindi talaga magpapatalo. Kahit kailan ay palagi nitong ipinapakita ang kanyang pagka-spoiled brat. Tama na Veronica, please. Let US pass at ituloy niyo na ang inyong kasiyahan. Muling pakiusap ni Elena. But we are not happy without you Elena. Talagang ipipilit ni Veronica ang kanyang gusto. Take this troubled woman away from the bar. May tinawagan si William sa kanyang cellphone. Ha, kapal din naman ng baldadong ito. Ano, gagamitin mo na naman ang mga connections mo? Nakapamaywang na tanong ni Veronica. Hindi mo ako matatakot tulad ni Daddy. Isa ka lang lumpo. Nang uuyam na sigaw ni Veronica. Sinabayan pa ng pagtawa ng kanyang mga kaibigan. Tama na Veronica, hindi napigilan ni Elena ang mapasigaw. Hindi niya alam kung bakit nagagalit siya. Siguro ay dahil sumusobra na si Veronica sa kanyang panlalait kay William. Nagulat naman si Veronica sa pagsigaw ni Elena at hindi kaagad nakapagsalita. Sobra ka na kung makapanlate Veronica. Tao si William at hindi bagay na walang buhay. Sobra ka na. Medyo tumaas din ang kanyang boses. Nahimasmasa na si Veronica sa kanyang pagkagulat at galit na ito kay Elena. Samantalang si William ay namangha sa pagtatanggol ni Elena sa kanya. Napaisip siya kung si Elena na ba ang babae na kanyang hinahanap. Iba talaga kapag nakapag-asawa siguro ng isang lumpo Elena no. Tumatapang ka na. Nakatawa pa si Veronica at ayaw tumigil sa pang-iinis kay Elena. Masaya siya na nagdurusa ito. Ang pagdurusa ni Elena ay kasiyahan niya. Veronica, sigaw ni Elena na nanlaki ang mga mata. Bakit? Nang uuyam na tanong ni Veronica. Bago pa makapagsalita si Elena ay dumating na ang mga guards na tinawagan ni William. Dahil tuso si Veronica ay nag-text din siya sa manager ni Elena. Nagsabay pa ang mga ito sa pagdating at mas lalong gamulo. Yabas sa bar na ito ang babaeng yan. Utos ni William sa mga guards at itinuro ang grupo ni na Veronica. Pero hamarang ang atribidang bakla. What are you doing guards? Bakit ninyo sinusunod ang utos ng baldadong ito? Nanlalaki ang butas sa ilong na tanong ng baklang manager. Magsasalita sana ang isang guard ngunit nakita niyang umiling si William kaya tumahimik siya pati ang 3 pang guards na kasama niya. Hindi naman maintindihan ni Elena ang nadarama. Natatakot siya na baka matanggal siya sa trabaho lalo at OJT pa lang siya. Ano, napipi na kayong lahat? Yang dalawang yan ang bitbitin ninyo. At ikaw Elena, huling araw mo na ito. Paipal na sabi ng bakla. Sir, bakit naman? Wala akong ginagawa na masama. Tanong ni Elena na may halong pagtutol. Nagtanong ka pa, look at what you've done. Sino ba ang pakialamerong baldadong ito at dinala mo pa talaga rito? Galit na tanong ni bakla. Her husband bakla, si Veronica ang sumagot para kay Elena na may halong panlalait pa sa kanyang boses. Bakit dinala mo yang baldado mong asawa dito sa hotel? Galit na tanong ni bakla. This is your last day. Pakialamerong bakla, si William ang sumagot. Aba, how dare you?
Lalapitan na sana nito si William nang biglang dumating ang head manager na si Mr. Robles. "What is happening in here?" tanong nito. Ang mga tao sa bar ay hindi na nagsasayaw at nakatingin na lang sa drama sa kanilang harapan habang nag-iinuman. Nagulat ang bakla at hindi alam ang gagawin. "Mr. Robles, may munting kaguguluhan lang dahil sa baldadong ito," nakangising sagot ni bakla. Napatingin si Mr. Robles kay William at gulat na gulat siya nang makita ito. Hindi nakapagsalita si Mr. Robles nang lumapit si William kay Veronica. "I am the manager in this bar, Veronica. I have the right na paalisin ka dahil nanggugulo ka rito," paliwanag niya. Yumarko naman ang mga kilay ng manager pagkarinig sa sinabi ni William pero hindi siya makapagsalita dahil nandyan si Mr. Robles. "Right, he is the manager in charge in the bar. And what are you doing in here, Mr. Luklok?" tanong ni Mr. Robles sa bakla. "I'm here to assist a VIP here in our hotel, Miss Zamora," at nagkaroon lang ng konting gulo, sir. Biglang bumait si bakla. "So, aalis na lang kami ng ganun lang. My family is VIP in here. You should treat me with respect. Manager ka lang naman, baldado," nakairap na sabi ni Veronica. "Mind your manners, Miss Zamora. We don't tolerate bad behavior kahit VIP pa. Right, Mr. Robles?" tanong ni William. "Of course. You should go out, Miss Zamora, if you will only cause trouble in here," pagsang-ayon ni Mr. Robles. "Fine. Pero umayos ka, baldado. Manager ka lang sa apat na sulok ng bar na ito at hindi CEO o may-ari nitong hotel. I will file a complaint against you na direct sa itaas. You better get ready to be fired." Nakuha pang magbanta ni Veronica at padabog na lumabas ng bar kasunod ang kanyang mga sosyal erang kaibigan. "Do it," walang ganang sagot ni William at napatingin kay Mr. Robles. Nilapitan niya ito at binulungan. Tumanggo naman si Mr. Robles sa kung anong sinasabi ni William sa kanya. Habang si Elena ay hindi alam kung ano ang nangyayari. Parang may mali, wala sa sariling tanong niya, at hindi siya makapaniwala na sa hotel din nagtratrabaho si William. "Mr. Luklok," tawag ni Mr. Robles kay bakla. Lumapit naman ito at may ibinulong si Mr. Robles sa kanya. Maya-maya lang ay wala sa sariling naglakad ito palabas ng bar at tila may malalim na iniisip. Laylay ang mga balikat at tila maiiyak. Kung ano man ang sinabi ni Mr. Robles sa kanya ay siya lang ang nakakaalam. "You two should go back to work." Yun lang at umalis na rin ng bar si Mr. Robles. Nakahinga naman ng maluwag si Elena pag alis nito. Akala talaga niya ay huling araw niya na dahil sa nangyaring kaguluhan. Thanks God, bulalas ni Elena at napahawak pa sa kanyang dibdib. "Are you okay?" nakakunot noong tanong ni William. "Yes, okay na okay. Akala ko talaga ay matatanggal na ako sa trabaho," masayang sagot ni Elena. "That will never happen. You're a dedicated and hardworking employee, Elena. You deserve this job," papuri ni William. At nabigla na naman si Elena. Hindi niya akalain na sasabihin ito ni William. "Thank you for saving me," pasasalamat niya. "Thank you is not enough. Let's have some lunch. It's already 1 in the afternoon. Hindi ka pa ata kumakain?" tanong ni William. At doon lang nakadama ng gutom si Elena. Hindi nga siya nakakain sa kakasilbi sa mall dito niyang kapatid. "Oo, pero hindi na ata pwede. Lumagpas na ako sa break time," sagot ni Elena. "So what? You should eat. Come on." Hinila siya ni William. Habang magkawak sila ng kamay ay pinagtitinginan naman sila ng mga tao. Hindi naman magawang hilahin ni Elena ang kanyang kamay at baka ibahin ni William ng pagkakaintindi. Dinala siya ni William sa restaurant mismo ng hotel. Alam ni Elena na mahal ang mga pagkain dito. "Teka, mahal ang mga pagkain dito, William. Hindi ko afford kumain dito," sabi ni Elena. "I didn't told you na ikaw ang magbabayad, Elena. Ako ang nag-aya sa'yong kumain. So, it's on me. Huwag mo nang isipin pa ang bayad o kung ano pa man," paliwanag ni William. "Let's enjoy our lunch, Elena. Come on." At tuluyan na silang nakapasok sa loob ng mamahaling 5-star hotel restaurant. Nalula si Elena sa dami ng pagkain na nakahain sa kanyang harapan. "Ang dami naman ata ng pagkain?" tanong ni Elena. "Just choose whatever you like to eat.
Pwede naman natin yan take out kapag hindi naubos. May dinner na tayo, di ba? Ganting tanong ni William. May point naman si William at kumain na si Elena nang walang alalahanin. Napakasarap talaga ng mga food sa Willow at hindi maitago ang tuwa sa mukha ni Elena habang kumakain. Si William naman ay aliw na nakatingin sa kanya na ganadong kumakain. Salamat sa lunch. Babalik na ako sa trabaho ko. Column ni Elena. Okay, you wait for me outside. Sabay na tayong umuwi, sabi ni William. Tumanggo naman si Elena at bumalik na sa kanyang trabaho. Pero bago yun ay sumaglit muna siya sa kanyang locker upang ilagay ang na-take out nilang mga pagkain. Linitin na lang niya mamaya sa hapunan nila ni William. Elena, saan ka ba nagpunta? Tanong ng isa sa kanyang mga kasamahan na miyembro ng mga Merits. Diyan lang naman. Bakit? May nangyari ba? Nagtatakang tanong ni Elena. Bago na ang manager natin dito. Kanina ay iyak ng iyak si Mr. Luklok habang inililigpit ang kanyang mga gamit. Balita nito at tumili pa. Ano? Bakit daw? Muling tanong ni Elena. Malay ko, basta iba na ang ating manager at mabait na. Buti nga kay Mr. Luklok. Napakaano lang mag-manager na yun. Walang pakialam nitong sagot. Okay, napatungo na lang si Elena at wala nang masabi, parang biglaan naman ata ang pagkatanggol sa trabaho kay Mr. Luklok. Kausap ni Elena ang kanyang sarili. Naaawa pa rin siya sa dating manager dahil hindi madali ang humanap ng trabaho. Pagka-uwian na ay hinintay ni Elena si William at sabay na silang umuwi. Hindi talaga siya makapaniwala na nasa iisang hotel lang sila nagtratrabaho ni William. Tiyak na magugulat ang kanyang mama kapag nalaman ito. Biglang lumungkot ang mukha ni Elena nang maalala ang kanyang ina. Na-miss niya na ito at gustong-gusto ng makausap. Mama, bulong ni Elena bago siya matulog. Napagod siya ng husto ngayong araw sa dami ng mga nangyari.